Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Linggo na naman. Hindi ako nakapag-vlog kanina. Marami akong ginawa. Dahil nga, salamat sa dumadagdag subscriber, no? Makipagkwentuhan tayo dito kay, Idol Christian Esguero ulit. O, di ba? Yun yung tungkol dito kay Comelec Garcia. O. Tungkol kay Erwin Tulfo. Pakinggan natin. Given the issue of alleged fake US citizenship, ano ba yung status ngayon ni Erwin Tulfo? Pwede po ba siyang tumakbo sa pagkasenador? Una po muna, Sir Christian, dapat maintindihan ng mga kababayan natin, wala pong nakapending na kahit anong kaso dito sa amin sa Commission on Elections patungkol. Naiintindihan ka namin, Garcia. Naiintindihan ka namin. Mga kababayan namin, ha? Sa kwalifikasyon ng naturang personalidad. At the same time po, dapat din po maintindihan ng ating mga kababayan, sabi po ng Korte Suprema, na naiintindihan ka namin, Garcia. Naiintindihan ka namin. Sige. Kung mo sinasabing hindi namin naiintindihan. kapag ang pinag-uusapan ay age, citizenship, residency, registration as a voter, at literacy, able to read and write, dapat daw po ay may isang registered voter ang magpa-file. Ang COMELEC ay wala pong motu proprio power to initiate yung petition laban sa isang kandidato patungkol sa mga bagay na iyan po. Maaari makapag-initiate kami ng criminal case after ng may sana maimbitahan ni Atty. Claire Castro to, si Garcia, no? Itong interview ni Christian Esguera, ni Idol Christian, no? Hinimay ho ni Atty. Claire Castro to, oo. At talaga namang napakaganda kung si Atty. Claire Castro maiimbitahan ito si Garcia. At itong sagot na to, itong mga tanong nato ni Christian Esguera, hinimay din ni Atty. Claire, magaling yung Claire Castro. may ma-file na kaso patungkol sa ganyang klaseng petisyon, subalit hindi po pwedeng COMELEC ang mag-i-initiate niyan. Ang next po, Sir Christian, kapag ka po ang kine-question ay age, citizenship, residency, registration as a voter, and literacy, kinakailangan kung may magpa-file, magka-question, ang dapat pong i-file hindi petition to disqualify, kung hindi yung tinatawag na petition to deny due course and or cancel candidacy. At sabi po ng batas, PNP pwede lamang ma-file 25 araw pagkatapos mag-file ng certificate of candidacy ng kandidato na kine-question. So again, kapag po walang case sa amin, ang pangalan po ay masasama sa balota. In fact, kung ang pag-uusapan po natin ay yung disqualification per se, ang sabi po ng batas, kinakailangan may final judgment ang korte. Halimbawa sa conviction o kaya naman may findings ang COMELEC sa issue ng disqualification. So, yan po ang maliwanag na maliwanag. Paano po kami mag-a-act kung wala naman pong case? Maaaring napakainit po talaga ng issue sa social media ng patungkol po sa personalidad na inyong nabanggit. Subalit at this point, tali po ang kamay namin. Ministerial and duty lang ng COMELEC to accept. Tanong lang boss. Ang tanong din Atty. Claire, di ba? Bakit dineklaran yung no-cess candidate si Toto Kausing? Yun din ang tanong ni maraming tatanong kasi nga, di ba? Tungkol dyan sa tali kamay. Hindi kaya nakatali ang kamay ninyo. Ba, tanong lang mga boss Dahil si Erwin Tulfo, kandidato ni Marcos. Di ba nasa line-up ni Marcos si Erwin Tulfo? At si Kibuloy naman, kay Duterte. Kaya, binabayaan nyo rin tumakbo. Dahil nakatali nga ang kamay ninyo, hindi natin alam kung saan nakatali, no? Liwa-liwanag naman si Kibulog, hindi ho normal ang pag-iisip talaga nun. Kung ano-ano sinasabi nun. Siya appointed sa... Mantakin mo yun. What if kinasiyahan ng Diablo naging senador nga yan? Di ba? Tuloy mo. The certificate of candidacy. Okay, so malinaw, walang nag-file ng petition to... Pero si Idol Christian talagang ramdam ko na hindi siya sang-ayon deny due course or to cancel the COC na Erwin Tulfo. Tapos kung meron man, dapat i-final 25 days after
siya nag-file ng COC. Tama po, no? Hindi po nangyari yun pareho. Tama po. At again, maaari pong ako'y mapagbigyan nyo na lang sa issue sa merit sapagkat hindi ko pwedeng discussin yon. Because it may be possible in the future something may happen, a case may still be filed. So mahirap naman pong pakialaman yung issue ng merits kung ito sa binanggit nyo kanina na issue ng citizenship sa foreign country. Okay. Pero example po, generally, ito na lang siguro para pag-usapan natin procedural. Kung merong gusto maghabol sa ganyang sitwasyon, sa isang kandidato na merong question sa pamimigay ng US citizenship, saan po ba yung tamang recourse? Kung hindi na po yan, kung wala na po yan sa COMELEC, saan po ba pwedeng habulin yan? Kung wala na po sa COMELEC na kaso, so kunyari na lang po, Sir Christian, may kaso sa COMELEC, subalit hindi na desisyonan pagkataib kahit na natapos na ang halalan, natapos ang eleksyon, naproklama, nag-oath at nag-assume bilang isang senador, ang jurisdiction po ay biglang mawawala sa COMELEC kung may na-file na kaso sa Commission on Elections. Kung wala naman po, ang jurisdiction pa rin ay mapupunta sa iba pong tribunal. Ang tawag po dyan ay Senate Electoral Tribunal. Yan po ay nakalagay mismo sa ating saligang batas na ang Senate Electoral Tribunal shall be the sole, uulitin ko po, sole judge of all election, returns and qualification of the members of the Senate o yung mga senador. So sila po ang magdidesisyon dyan at yan po ang miyembro po dyan ay mga miyembro ng Senado, 6 na miyembro at 3 miyembro ng Supreme Court. Yung ganun po, pwedeng habulin sa Senate Electoral Tribunal kung ma-proclaim na yung isang kandidato. Tama po ba? Na-proclaim, nag-oath at nag-assume sa posisyon. Yan po mismo ang sinasabi ng Korte Suprema sa Reyes versus Comelec case o doon sa kaso ni Lord Alan Velasco na kinakailangan merong 3 requirements para mawala ng jurisdiction ng any other body at para pumasok ang jurisdiction ng Senate Electoral Tribunal dahil meron ng miyembro ng Senado. Sa ganyang pagkakataon po, Chairman, no? Maganda talaga pag si Atty. Claire, nakausap na itong si Garcia na ito eh. Basta ako, hindi ako dito. Yun nga si yung si Mang Hussein na nagsasabing siya si Francis Leo Marcos. Kalahin mo pinatakbo na ito. Oo. Hindi ni nuisance candidate. Muntik akong matalo sa pustahan. Totoo. Ha? Tapos yung Digamo, yung Governor Digamo, di ba? Pinatakbo yung Roel Digamo na peke. Magkapareho ang pangalan nila. Nagka-diferensya lang sa O saka sa U. Roel saka Roel. Pinatakbo nila. Nakakuha ngayon ng 5 boto yung peking Roel Digamo. Nasa na yun? Wala nang balita ron eh. Nagreklamo yung natalong governor, nanalo nga si Tebes, di ba? Biglang ang naging desisyon, sa kanila diniklara na disqualify yung peking Digamo, no? Ngayon, yung boto na nakuha ng peking Digamo isinama do sa original na Digamo. So, nabaligtad ngayon. Diniklarang ang tunay na nanalo yung Roel Digamo, hindi si Tebes. And doon na siya napatay. Ayaw pumayag siguro nung Tebes na ganun na nangyari. Kasi governor ka na eh. Biglang eto ngayon, desisyon ng COMELEC ba nagdesisyon din nun? Hindi yata eh. Basta nagdesisyon na disqualify pala yan. At napatunayan na yung peking Digamo walang kapasidad para maging kandidato para gobernador. At talagang peke siya. Kita mo. Yun lang eh. Hindi naman masyadong mahirap siya sa atin ba? Sino to? Ba't hindi kaya makakagulo lang ito? Itong Roel Digamo na to, sino ba to? Kasi U saka O eh. Ang pinagdiferensya lang, pero parehong Digamo. Pero yung pala, actually, hindi naman yung Digamo. Hindi inimbestigahan ng COMELEC. Maraming namatay. Ba? Yun nga yung Mang Hussein.
Yung Francis Leo Marcos daw na pandemya hero, o di ba? Pinatakbo ng COMELEC, nakakuha ng 5 milyon. Di ba? Wala talaga. Ngayon, eto nakatali raw yung kamay nila. Ingay-ingay na nung Erwin Tulfo na may kaso pa, libel. Maski yung Rapi Tulfo, ganun din eh. Kaya ano si Atty. Libayan eh. Convicted talaga itong mga to eh. Ng libel. Ngayon, eto sasabihin naman niya, hindi raw niya alam kung tawag dito, moral turpitude yung libel o whatsoever. Ito mo, Diyan po ba pwedeng gamitin yung tinatawag na co-warranto? Meron ayon kay Atty. Claire. Tsaka noong pa sinasabi na yung libel, ano yan, moral turpitude na kaso yan. Kasi paninira nga, di ba? Kaya nga libel, di ba? O yung pag-question dun sa karapatan o kwalifikasyon noong isang tao para okupahin yung posisyon na yan. Tama po kayo. Kung sa COMELEC ang pwedeng i-file yung cancellation of candidacy dahil sa denial of due course, dahil nga siya ay nagsinungaling, hindi ito issue ng kwalifikasyon, pag natapos na po ang eleksyon at nanalo ang kandidato at therefore duly elected na po siya, ang pwede na po ma-file ay Hindi ba yung pinapatakbo ninyong kandidato si appointed son eh? Hindi ba nagsisinungaling yun? Para sa inyo, hindi nagsisinungaling yun? Ang kaso patong-patong, most wanted pa ng FBI. Ba? Ewan ko. petition for co-warranto. This time, directly questionin yung kwalifikasyon na nakalagay sa ating saligang batas. Okay, may nagtatanong po rito, Chairman, no? Bakit daw 25 days lang yung nakasaad sa inyong patakaran para mag-question ng isang registered voter para ipakansela ang certificate of candidacy ng isang kandidato? Yung pong rules ng COMELEC ay nakabase sa ating umiiral na batas. Ang batas po natin ay Omnibus Election Code at ang Omnibus Election Code po, unfortunately, pinapatupad ng COMELEC hanggang sa kasalukuyan ay hindi nababago. 1985 po yan, December 5, 1985. Pero hanggang sa kasalukuyan, walang amendment or walang mga revision man lang. Okay. Alam ko kayo mismo ay nag-advocate para... Dapat talaga mga friend, baguhin na yung sinasabi na para ka maging senador no read how Filipino citizen, marunong bumasa at sumulat no? Putang na. Mambabatas ka Tapos yun lang requirements ninyo. Ang laki lang ng sweldo ng senador. Mambabatas ka. Nang putang na. Para bang dapat talaga kung mambabatas ka, alam mo yung batas. Hindi ko kukuha ka ng abogado. Ayun. Ang hirap kung ganyan, wala mangyayari talaga Hanggang hindi binabago yung batas na yan na kailangan mo lang marunong kang bumasa mula mas Filipino citizen. Pwede ka nang mag-apply na senador. Tsaka teka, bakit si Pamatong ilang beses yung dineclare na nuisance candidate? Wala namang kaso si Pamatong Pero dinideklara nila na si Pamatong kasi. Sabi ng Pamatong, patay na yata. Abogado pa yun si Pamatong pag siya nanalo presidente tinatakbo ni Pamatong gagawin daw niyang state na atong Pilipinas. Isusuko niya na sa Amerika ang at para maging province of USA na tayo. Ganun ang gusto mangyari ni Pamatong. Para tayo magkaroon na ng isno. Para repasuhin itong ating Omnibus Election Code. Naka-attend na po ako ng ilang mga forum kung saan kayo nagsalita at naramdaman ko naman yung frustration nyo. No? You're trying to implement a law that is even older than the Philippine Constitution. Pero pabor ba kayo na habaan itong period na ito kung saan pwedeng mag-question, magpakansela ng Certificate of Candidacy ang isang registered voter pag may nakita silang malinaw na ground sa isang kandidato? Ibig sabihin, pahabain yung 25 days.
hindi lang po yung period ang pinag-uusapan na dapat baguhin, maaaring pahabain, kung hindi po yung mga mismong proseso. At the same time, hindi dapat maging mahirap sa isang registered voter na mag-question ng kwalifikasyon ng isang kandidato. Meaning to say, at siyempre ang purpose naman talaga ng pagtakbo ay i-offer ang sarili mo sa sambayanan, and therefore dapat open ka rin sa lahat ng question. Yun ang dapat alamin ninyo. Kung yung pagtakbo ng isang kandidato, ino-offer niya nga ang sarili niya para maging public servant o meron siyang ibang pakay para hindi kayo naloloko. Kayo nga kayo nasa COMELEC, di ba? Dapat kayo sa sala doon sa mga aplikante ng senador, di ba? Kung totoo na yung kanilang pagtakbo para maging public servant, di ba? Wala pag lumusot na sa inyo, wala na. Kayo nga ang tagasala anong mangyayari? Pahamak na. Di ba? Napahamak na yung mga bobotante. Dahil yun nga, marunong magbigay. Yan, nag-number 1 tuloy si Kimo. Ano ginagawa ni Kimo sa Senado? Na maaari maipukol sa iyong pagkatao, sa iyong kwalifikasyon. Pero at the same time, yung proseso rin, Sir Christian, kung yan ba malalagay sa bagong pagsususog ng pagbabago sa ating mga umiiral na batas, dapat din maproteksyon na naman yung mga kandidato upang hindi naman sila nahaharas ng ilan para lamang maunsyami ang kanilang kandidatura. Isa pa pong tanong dito. Sino yung nahaharas? Para bang may laman yung sinasabi nitong si Garcia? Proteksyonan din daw yung kandidatura ng mga ibang aplikante para hindi raw sila nahaharas ng mga... Siyempre, hindi pang haharas yun, di ba, mga friend? Sinasala, kahit Atty. Claire, ang galing. Sinasala nila yung kandidato, kagaya kay Erwin Tulfo, sa si Rapi Tulfo, sinasala nila yan. Kasi papunta paging presidente yan di ba? Antakin mo. COMELEC, hindi naman yung sinasala. Ewan ko sa inyo. Tuloy. Dito, naalala ko, di ba, pag nag-file ka ng Certificate of Candidacy, dapat i-declare mo ron kung meron kang final conviction. Tama po ba? Kaso involving moral turpitude. Tama po ba yan? Tama po. Actually, hindi po yung kasong moral turpitude, pero ang nakalagay lang po ay kung meron kang conviction, may pending case halimbawa, or have you ever been convicted of a crime na maaari naglalaman ng moral turpitude. So yan po kasi ay nakalagay din kasi sa Omnibus Election Code. So kasama po yan sa mga maaaring maitanong doon sa kandidato na Pinagtalunan na yan nun Yan libel, a crime involving moral turpitude. Nung pang nakaraang eleksyon yan maliwanag yan Saka siya, hindi niya alam na yung libel ay involved moral turpitude. Hindi niya alam, mo. papay ng candidacy. In fact, may table pa po sa likod ng COC upang mailagay yung numero ng kaso at yung title ng kaso. Okay. So example ganito, no? Again, hindi naman, parang hypothetical lang naman po, no? So kunwari isang kandidato, merong issue sa kanya patungkol sa pamemeke di umano ng identity para makakuha ng US citizenship. So, labas po ng bansa natin yon. Si Erwin Tulfo na tinutumbok ni Christian. Yung ganun bang issue pwedeng gamitin kung merong gusto magpetisyon laban sa kanyang kandidatura dito sa Pilipinas? Ang sabi po kasi ng ating batas, dapat convicted of a crime, perhaps halimbawa o involving moral turpitude, or a crime na pinapunish mismo sa ating Omnibus Election Code. Pero ang ibig sabihin po, Sir Christian muna, dapat convicted. Pagka po convicted, ang ibig sabihin po niyan, final judgment. Kung yung conviction... Sabi nga ni Atty. Claire, maliwanag ito. Convicted yung Tulfo ng libel involving moral turpitude. Pero siya hindi niya alam na ang libel moral turpitude, involving moral turpitude.
conviction po ay naka-appeal, Halos-Hos versus Comelec, hindi pa final ang kaso, kahit po na-convict ng korte, ng mababang korte at naka-appeal pa sa mas mataas na korte, hindi rin po yan maipapatupad. At number 2, syempre, tatanungin mo pa rin, paano yung issue ng jurisdiction? Ang crime is always territorial in nature. Ibig sabihin, ang nagpapanish nito ay yung may jurisdiction doon sa teritoryo kung saan nakomit po ito. Kung yan bang isang krimen ay nakomit abroad, will that be conviction also as far as the Philippines is concerned? Or at the same time, kung sakasakali naman, yung bang final judgment doon ay final judgment din sa Pilipinas. Yung po yung mga katanungan na dapat sagutin. At the same time, yung bang conviction ng crime na yun, yung ba isang crime that will involve moral turpitude. Hindi po kasi lahat ng krimen na nakalagay sa revised penal code o sa umiiral nating batas ay crimes involving moral turpitude. Example po, kung meron ka conviction sa libel, would that be enough to disqualify you or have your candidacy cancelled, assuming meron nag-file within that period? Kasama po ba sa grounds yun? Hindi ko po masasagot yan, Sir Christian, sapagkat magiging katanungan dyan, is libel a crime involving moral turpitude? Ayaw ko po sagutin sapagkat... Actually, yun sana yung Yun tinatanong siya, ang sagot niya tanong din, is libel a crime involving moral turpitude? Maliwanag naman na involvement ng moral turpitude yan eh. Nung pa yan eh, siya hindi niya alam, no? Kaya nagulat si Atty. Claire kahapon eh. Ganun ba? Yun nga. Ewan ko dito, no? Alam niyo kung minsan, no? Mahirap po kasi yung pag hindi ka nagtulo-tulonggisan, di ka magkapera eh, no? Magtanga-tangang ka, kakapera ka. Di ba? Kagaya nila Harry Roque, nila Panelo, pera sila. Tatanga-tangaan lang sila. Di ba? Dating, lalo si Harry Roque, dating ano yan. Human rights advocate. Ngayon, sabi nga ni Secretary Llamas, ex-human rights advocate na lang siya. Wala na, parang bumigay na nga rin eh. ano yung tatanong ko eh. Opo, baka kasi moral turpitude yun. Opo, meron kasi tayong pending case dito. Halimbawa, na yan pala yung issue, maaaring hindi pa lang na ilalagay, na ibibigay sa ating kaalaman, ayaw naman po natin ma-preempt yung ating magiging ruling dyan. Pero again, para po sa inyong mas magandang kaalaman at kalawakan ng pagkakaunawa, tingnan niyo po yung kaso ng T. Delgado versus HRET. Yan po ay dinisisyonan ng Korte Suprema at dyan po yung... Tama na yan. Masakit na tinga ko sa'yo. Ha? Basa ko tayo ng konting comments dyan, ha? Ito. Kapag naisigaw ng mga Duterte, mga Smartmatic ng Comelec last election, boom! Panis na yan si Garcia. Money talks. Ito yung mga ibang comments dito sa vlog na to, no? Masyadong halata kayo, Comelec. Naku, kawawa tayo. Bakit yung kaso ni Rapi Tulfo, di mo inaksyonan? Final na yung judgment Korte Suprema. May nag-file pero inupuan nyo lang. Yun nga sabi ko mga friend, di ba? Pagka nagaling-galingan ka, wala ka pera, tanga-tangaan ka meron. Kulelat ang Pinas dahil sa Comelec. Ito naman isa. Attorney Erwin Garcia. Amerikano po si Erwin at convicted po siya. Bakit ganyan po ang paliwanag mo? Nakakahiya para sa buong mundo. Ito naman isa. Pwedeng tumakbo kasi okay lang kay Comelec, Chair Garcia. Pero pag ayaw niya, hindi pwede. Ganun lang yun. Di ba may kaso yan at na-convict na galing ni Garcia mag-comment sa ruling ng Supreme Court, pero sa ruling tungkol sa isang IP address na pinagdaanan ng boto, ayaw ipatupad. Ito naman, dapat may NBA clearance at PSA clearance kung siya ay tunay na Pilipino citizen bago mag-file ng Certificate of Candidacy. Wala na kayong magagawa dyan. Sila yung nakaupong nagpapatupad ng butas. Butas tuloy na kayo dito. Yung ginawa nilang pag-disqualify kay Nene Bacalle na kalaban ni Speaker Martin without notice, ayon kay Vic,
ginurgur. No? Ginurgur nila yung intentionally po, yung COMELEC, Atty. Garcia, yung right niya para mag-explain. Inalisan nyo ng karapatan bilang kandidatong Pilipino. Saan kayo kumukuha ng kapal ng usok sa wildfire sa LA, California? Ba't si Toto Kausing, disqualified nyo? Ba't si Erice at yung kalaban ni Tamba? Yun nga. Pagka kandidato ni Digong at saka ni BBM, walang disqualified dyan. Gigil na gigil ka. Kasuhan mo para clear. Tulfo is the best politics. Tulfo is the best politics. Madami na silang natulungan. Kaya sa'yo, clear na sa'yo. May Tulfonatics. Ang Pilipinas ay bansa na pwede mong gawin lahat ng gusto mo kung may kapit ka sa gobyerno. Pati mga tupad, pinakikialaman mo, Garcia. Ngayon na magnanakaw ng pagkatao yung tao at malakas sa administrasyon, wala kang magawa sa COMELEC kalukohan. Ito. Paano naman yung Alice Goo? COMELEC ang nag-initiate. Tanong lang po, di ba? Ito na naman. Masyadong halata itong COMELEC porket kakampi ng administrasyon si Tulfo, okay lang na tumakbo sa pagkasenador. Maraming dahilan ang sinasabi, mapagtakpan lang ang mga issue kay Tulfo, di ba? May isa, paano nakalusot si Rapi Tulfo? What is the difference between Alice Goo? COMELEC corrupt. Puro ganito ito. Ang dami ho nito. Hindi ko na ho babasahin. Halos ganun lahat. 236 comments ho yun. Basta ako. Hanggang ang nagpapatakbo ng eleksyon dito ay yung mga makina. Nakakatakot ho talaga. Buti pa yung manual counting. Kesa yan. Katakot ho talaga yan. Ginawa ng tao yung makina ba't hindi kayang gagawin ng tao yan, di ba? Gaya na nangyari nung sandali lang, 20 milyon na nabilang, Kala Tibaya, shout out. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless Raul. Raul Villanada ulit. Kung talagang pumunta na ang ICC, si Motabato, laglag si Ladigong nyo dito dahil ang salaysay ni Motabato ay nag-connect sa salaysay ni Las Cañas at hindi kukunin ng ICC si Motabato kung hausyaw lang ang sasabihin nito. Diba? Raul Villanada. Pag ganito tuloy ang ICC dahil tinipon na pati testigo laban kila Digong nyo. Di ba? Shirley J. Sir, shout out. Kaya pala nakatakbo si Duterte dahil sa mga palpak na advice kay Pinoy. May mga advisor si Pinoy na palpak talaga, Karox. Pero at least, nakatulong pa pala si Pinoy sa mga mamayan dahil naitago nila si Motabato. Kasi noon, napakalakas talaga ng hatak ni Duterte sa mga mamayan. Kasi Kala mo nga, ang tapang-tapang at ayaw kuno ng drugs at magnanakaw sa mga politiko. Yung pala, drama lang pala. Makahakot ng mga taong naghahanap ng pagbabago sa Pilipinas. Yung pala, lalong nalugmok sa kumunoy. Pero ako, nakahalata agad sa mga Duterte na yan. Hindi ko yan ibinoto. Ako naman ba? Hindi ko talaga binoto agad yan. Hindi ko binoto yan mismo. Wala akong makitang Pero yun nga mga friend. Bukod doon sa palpak na advisor ni Pinoy noon, kaya nakatakbo yan, talagang di-disqualify na pala ng COMELEC pero inawat wag. Pinatakbo talaga. Diba? Ayon doon sa Ketrillanes, di ba? Pinatakbo talaga. Dahil yun nga, ang buong akala nila,
makaka-apekto kay Grace po. O, di ba? Nagka-leche yan. Bakit? Ha? Yung Amy Marcos, isa pa yun. Oo, na tawag dito, pahamak. Isa pa yun, sumuporta kay Digong. Sinasabi naman ni Digong, binigyan ako ng 30 milyon yan eh. Oh. Kaya, di ba paut-ut ako? Kaya nanalo yan Duterte. Bukod yun nga, sabi malakas daw sa Region 11. Oh. Nakakuha pa niya yung loyalista ni Marcos. Dahil nga dito kay Amy Marcos na ito. Pero, si Bongbong Marcos, ang hindi sinuportahan nung sinasabing Region 11, yung kaharian ni Duterte, hindi si Bongbong Marcos ang sinuportahan. Ang sinuportahan, si Caldero, si Cayetano. O, di ba? O, sino nakakatanda rito? O, sabi ni Duterte, ang daming tao. Huwag niyo ako botosan. Kung hindi niyo botosan si Cayetano, siya ang gusto kong kasama. Ganito. Hindi ako kung hindi siya ang kasama ko. Ang dinala ni Duterte, si Cayetano, hindi si Bongbong Marcos. Yun ang nangyari kay Bongbong. Kaya ang bumoto lang kay Bongbong at that time, yung mga loyalista niya. Pero ang binoto ng mga loyalista niya, napunta pa yung ibang boto ng loyalista kay Duterte. Ganun nangyari. Yun. Mismo. Pero yung sinasabing mga tauhan ni Duterte, ang ibinoto si Cayetano, hindi si Bongbong Marcos. Kaya yung nakuha ang boto ni Bongbong Marcos, galing lang sa mga loyalista ng Marcos. Walang nanggaling doon kila Duterte. Yun mismo yun eh. Kaya yun nga, ang may kasalanan nga, yun na nga, yung palpak na advice, hindi nila alam. Kasi nga yung Duterte at that time, kung lalagay mo sa survey, wala. Ang naglalaban nun, yun nga, si Rojas, si Grace po, yan. Si Duterte, wala. Nagsanib yung, nagsama yung mga boto nung naniniwala kay Duterte at saka yung boto ng Marcos. Kung hindi dinala ni Amy Marcos si Duterte, talo. Yan lang naman lamang niya kay Rojas, di ba? Talo. Yun. Talagang guhit siguro ng iklog nito si Duterte ang maging pangulo at mayari ang bayan. Pero nga ako talaga sisisihin mo. Yung administrasyon, palpak na advice sa administrasyon ni Pinoy. Disqualify talaga eh. Substitute ka sa pagka-mayor, Dinyo. Tapos takbo mo presidente, meron bang ganun? Walang ganun. Tuloy natin to. Edmundo Cheng, sabi niya, malaking alas ang hawak ni Digong kung bakit hindi makaparuma si Bongbong at sa mga Duterte kahit na anong pangbababoy sa kanya, tanggap niya dahil kundi kay Digong, wala si Bongbong sa palasyo. Di ba, Garcia? Pwede rin. Mundo Cheng ulit to. Mga tulpo, pera-pera rin ang lakad niyan. Mga yan. Mga tulpo, pera-pera rin ang lakad niyan, mga yan. Dagdag dynasty na naman. At dapat tapusin na yan dynasty. Bigyan naman pagkataon ng iba. Simple lang naman yan kung talagang gugustuhin eh. Dynasty na yan eh. Sa isang pamilya, isa lang ang pwedeng kumandidato. Di tapos na. Ganun kasimple, di ba? Kunyari, Senador Neto si Tulfo, wala nang pwedeng tumakbo any position. Basta Tulfo, ganoon din Marcos, ito. Wala eh. Di ba? Shirley J. Sir, tama ka po, Karox. Walang pakialam ang mga kapuspalad sa nangyayari sa Pilipinas. Ang mahalaga, mabigyan sila ng ayuda at malamnan ang sikmura nila.
Kaya kung sino ang magbigay, doon sila. O, doon yun talaga yun eh. 3JC Hope nandito. Shout out 3JC Hope. Sabi niya, agree ako. Hindi dapat ikatwiran ng mahihirap na wala namang mangyayari sa buhay nila kahit sino ang manalo. Kaya, yun, ibabayad sa kanila okay na pagtawid gutom sa isang araw. Hindi nila naiintindihan ang impact ng bawat boto ng mga Pilipino. Meron pa namang matitinong kandidato, kaya yung subok na subok ng mga kurap at nagbo-vote buying, alam nyo na wala silang silbi sa bayan. Tanggapin nyo ng bayad pero wag nyo silang iboto. Buti nga kung gano'n ang utak nila, wala Iba nga utak Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, shout out Estrelita Heroes, shout out. Good evening po sir, watching from Japan. Mabuhay po. Mabuhay, Estrelita. Edmundo Cheng ulit Kilala ko si Damian Soto, number 1 siyang commentator at nakalibing malapit sa amin dyan sa North Cemetery sa Bloomingtreet. Nalibing na siya ng ilang buwan at binuksan muli. Inotopsya uli dahil may hinala na siya ay nilason. Naroon ako nang naging batang sementeryo rin ako mukhang gala ka pre na. Edmundo Cheng ulit Parang Roque, lahat ng hiniling ko sa puong mahal na pool na Sereno ay natupad. Kaya pag uwi ko ng Pinas, hindi ko pinalalagpas na dumalaw sa kanya. Sa kanyang tahanan. Galing ng Canada for 35 years na ako dito, pero ang puso ko nasa Pinas pa rin. Oo. Ako rin, friend. Wala akong hiningi sa kanya na hindi ko nakuha. Oo. Totoo yan. Pero hindi ako may pera. Ngayon lang. Ito misis ko. Sabi ko Diyos ko, ako. Kasi mahilig ako sa chinita Gusto kong mapangasawa, inchik. Alam mo, natutulog ako sa sala namin Kasi nagpaparumporan kami sa Quiapo sa Bilibeo May tumuktok sa... Pero matagal pa bago dumating yung itong mapapangasawa ko Tok. Dito ba yung room for rent? Ako. Pwede ho makita. Yung pala, siya na yung mapapangasawa ko. Hindi ho biro yan. Hinatid pa sa bahay namin Pero matagal ko pa bago na-realize na ito na pala itong mapapangasawa ko nito. Ganun ang istorya. Ang ganda nga, kung pipili ko lang yung buhay ko, maganda Kaya lang medyo bold. Alan Royales, welcome. Shout out. Always watching. Salamat. Temari Bernardo, shout out God's will kaya naging presidente si Digong para mabisto ang mga kasalanan niya at mabigyan ng katarungan ang mga biktima niya. Yun nga lang, di na maibabalik ang mga nawalang buhay. Sana nga makakuha na yan ng ICC para mawala na rin ang kriminal na riding in tandem sa bansa natin. Marami na naman mga friend Pag nabalita nyo, sobra, marami. Mga kriminalidad na nangyayari, dito sa bansang ito. Federico Mandaco. Ang masasabi ko dyan, sa peace rally ko ng INC, ay para mamagitan, para magkasundo si BBM at Sara. Kung mangyayari nga, wag naman sana. Kung mangyayari naman sana yun, ang lalabas na mas may diferensya sa utak ay si PBBM. At pag nangyari yun, ay hindi magiging peace ang Pilipinas. Sana mali ako. Baka magkagulo lalo ang ating bansa. Lalo na ngayon, halos araw-araw na sa balita, ang China Coast Guard ay palapit ng palapit. Ang pag-ikot ng teritoryo natin mismo lagpas na sa ICC, pasok na sila halos. Tanaw na sila sa Zambales at Mindoro.
pa-radio lang ang mga Coast Guard natin para wag mag-warning. Takot ang mga fisherman, ayaw ng mag-isda sa West Philippine Sea. Ay nako, walang mangyayari talaga dyan eh. Oo. Kaya sasabi, mga friend, hanggang ikaw, kumbaga sa binubuli ka ng binubuli, hindi ka pumapalag, batok-batokan ka, paano ka ng babatok-batokan yan? Saksakin mo yan. Hindi ko tuloy makalimutan yung bata ako. Mamalengke kami ng nanay ko sa Divisoria, madaling araw. Meron ko kaming karinderya, kasama po nanay ko. Kaya nung palabas na ko kaming ganyan sa palengke. Ang laki ng tao. Tad-tad ng tato. Nakahiga ako sa mobil. Ang haba, hindi magkaya sa mobil eh. Patay eh. Yun pala yung siga-siga dun sa Divisoria. Divisoria Market. Ang pumatay lang nakaliit na tao. At yun, medyo nag-usi-usi tayo. Sabi nung mga tindera, ang ikinana yung pang ng pakwan eh. Parati niya kasing dinabatok-batukan yan eh. Sinisingal-singal niya eh. Napuno na siguro. Sinaksak ko eh. Patay. Ganun. Hindi ka lumalaban eh. Ganun lang yun. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning karaoke and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Michael Edwin, shout out. Nandiyan nung sa Ontario, Canada. Di ba kayo nakikita, Librado? Pinoy Sea Salt Bay, shout out. Totoo yan. Dapat doon palang tinimba na si Duterte. Diba? Kaso nga, hihingi pa pala sila sana ng tulong kay Duterte. Yung administrasyon ni itong si Pinoy. Kasi alam mo yung mga friend, si Duterte, sinasabi naman niya, dilawan siya eh. Dahil kay Cory Aquino, kaya siya naging politiko. Dahil nga yan, Duterte kontra Marcos nga naman. Martial law. Ganun yung nanay nitong si Digong. Kaya si Digong ina-appoint bilang vice mayor yata ng Davao and the rest is history. Ganon. Talagang Pinoy pa rin ng di ba? Ayun. Bandang uli. Ay nako. Irene Cortel, shout out. Sino ba advisor ni Pinoy noon, Tay? Di ba si Llamas? So si Llamas kaya yung tinutukoy ni Trillanes. Pero political advisor si Llamas eh. Hindi natin alam. Christian Cheng, shout out Shoutout po Tatay Rocket sa mga ka-warriors. Ayan na naman po si traitor namang Tomas Antonio T. Dumali na naman sa kanyang false analysis. Talagang todo ang pagpuprotekta ni Trillanes sa Marcos. Palibhasa, wala na si President Noynoy Aquino para ipagtanggol. Idepensa niya ang kanyang sarili. Kaya siya naman ngayon ang sinisira ni dakilang user na si Trillanes. Hindi na, totoo sinasabi Trillanes. How sadly, badly, ang nangyari sa pagka nilalang ni Trillanes after kay matulungan ng matinong dating President Noynoy Aquino. Yet, nagawa ka ngayon ng fake news na kesyo dahil sa palpak na advice. Kamo ni advisor dating naging presidente si Dugong. Hindi, totoo yun na. Totoo yun. Hindi ba na yan? Hindi yan dapat makatakbo. Kasi nga, late filing of candidacy na yan sa pagka-presidente. Dapat yan, tanggal na talaga yan. Disqualify na. Pero yun nga, yung mga advisor, pinatakbo. Dahil ang buong akala niya, magiging sure win si Marojas. Christian, same po tayo, Tyrox. About sa tinutukoy ni Trillanes na presidential daw napalpak na nag-advise kay late President Noynoy Aquino. Marojas nga po ang tinutukoy niya. Ogag ka talaga, Trillanes. Kinain na ng maling sistema politika ang nilalang mo. Mula na sa makabilang partido ka, naging troll na rin ang way ng mga paggangata nyo. Kala mo naman if sino kang may credibility at matinong prinsipyo. Kala ko nga po, Tatay Rox,
babanatan niya na naman ang dinayang real survivor President Madam Atty. Leni Robredo eh. Christian Cheng ulit. Madalas magpa-interview si Trillanes, need niya ito para sa kanyang hidden political agenda. Anong inaangatan niyo, Trillanes? Para mo na rin sinasabi na nisisi si late President Aquino ang dahilan kaya nakasalpak ang Duterte sa palasyo. Trillanes, yung mga crooks nyo ang dahilan bakit nakasalpak si Digong sa palasyo. Huwag mong ilis ang issue, Trillanes. Bayan na po na, salamat po Tyrox for reading my comments. Ibang pagkakaano ni Christian Cheng ha. Totoo yan, Christian. Yan tungkol dyan. Talaga disqualify si Digong. Pero maski na pinatakbo si Digong, hindi pa rin niya mananalo kung hindi sinuportahan ni Amy Marcos. Yun yung binigyan ng 30 milyon at saka yun nga, yung mga Ilocano sumuporta dun. Ganun na nangyari dun. Ted, shout out. Rally ng INC, walang kwentang rally, dalawang mukha ni Sara at ni Marcos. Bakit di na lang kayo magkara-cross? Mga sira ulo. Mainit ng ulo ni Ted. Gagabi niya na tayo. Sarap makipagkwento sa inyo. Gandang gabi ka, okay? Palpak nga yung desisyon ni Pinoy noon. Hindi niya siguro inaasahan na mananalo si Digong noon. Kaya pinayagan. Yun nga, kasi nga sa survey, malayo si Digong eh. Ang naggawa na, Grace po saka si Maroas eh. Yun. Kaso, sinuportahan ng pinondohan ni Amy. Kaya the rest is history. Tama yan. Ito si Johnny Bigodo. Alam niya. Yun din ang ko eh, Johnny. Diba? Sabi ko eh. Kung hindi sinuportahan ng Marcos, si Duterte, hindi naging presidente. 2 milyon lang yata ang abante ni itong si Duterte nito eh. Wala pa eh. Kay Maroas eh. Diba? Yung kay Ilocanuhan, doon. Rodelio Alpilor, alam mo naman si Haba na Baba. Si Amy Marcos may say pa rin niya sa mga loyalists eh. Diba? Rodelio Alpilor, shout out. Hello po Sir Rox, talagang marami po tayong nabudol. Diba Sir Rox? Kahit si Ka-Percy, kaya talagang napakalaking pagkakamali sa Duterte taning na yan. Hudas talaga ang mga Duterte taning. Ako nabudol dyan, Rodelia. Hindi ko talaga binoto yan. Kaya ngayong halalan, maging mapanuri na po tayo, lalo na sa hanay ni PBBM. Ang daming di dapat iboto. Dami pong matino sa mga tumatakbo ngayon. Salamat, Sir Rox. Ingat po and God bless. Family. God bless, Rodelia Alpilor. Yung sasabi ko. Yan nga, Erwin Tulfo. Kaya, number 1, nakasana sa kanya, di ba? Tama sabi mo, marami sa hanay ni Bongbong na hindi naman matinong kandidato. Rodelio Alpilor, yan, sir. Talagang politika ang nangyayari na yan, sir. Kalat ni Bayo. Good morning, Kasani. Get well soon. Mama Bear, bless you. God bless your family. Yun talaga, salamat sa mga dasal nyo, mga friend. Arnold po si Diego. Sir Rox, good morning. Yahoo, 24K na tayo. Yun nga eh. At solid yan, walang tanga dyan. Diba? Elpidio Gabriel, shout out. Ang sisihin mo ay ang mga bobong tanga, komulik, at mga bobong bubutante. Kahit mag-show up si Mutabato, kung talagang nabola ni Digong ang Pinoy, ay si Digong talaga ang mananalo. Ako sa totoo lang ay naiinis sa mga taong bumoto kay Digong dahil sa klase pa lang ng pananalita at pagkilos ay makikita mo ang taong may mabuting kalooban. Totoo pares tayo. Sa mga pagbabad mouthing niya ay labas na labas ang kawalangyaan niya. Kawalan niya ng respeto sa kapwa niya. Kaya masasabi ko, maraming tangang Pinoy. Ay, totoo yan, Elpidio. Yan. Walang ano eh. Yan ang pinakamatinding virus yan eh. Sa buong mundo. Yung Panganisim virus. Walang gamot.
Hindi maimbento. Buti pa yung bobo eh. Mag-aral ka lang, tatalino eh. Pero yung tanga, puta, walang pag-asa. Ang mabigat yan, kagaya nila Harry Roque, na nagiging tanga sila. Pero may pera sa pagiging tanga kasi. O, sumuporta ka ba naman sa mali, di tanga ka na, pero may pera ka naman. Diba? Ganun lang yun. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Jeff Ramos shout out LPG ulit At ako naniniwala na may dayaan noong last presidential election dahil sa kagagawa nila na dating unity team. Ngayon sila na unity team na sa bayan. BBM and Martin corrupt din. Yan. David Alin Mendoza. Karox, ang alam ko po sa pagkakapresidente din, ang kandidasi noon, ang alam ko po sa pagka-presidente din ang kandidasi nung nasirang biyanan ni Aisa Sigera. Nag-withdraw lang kaya si Digong ang pumalit. Hindi! May depekto nga daw po ang si Osi ni Dino na may nakasaad din na sa pagka-mayor ng Pasay City ang inaplayan niya. Kaso si Digong po ang ipinalit niya kasi kinonsider ng COMELEC na i-declare siya na no-sent candidate sa pagka-presidente. Yan po ang pagkakaalam ko. Hindi! Matakbo si Dino pagka-mayor. Tapos nag-back out siya. Yan, si Duterte. Maliwanag yun. Kaya nga magulo nun eh. Maraming paano nakatakbo eh. Masarap bayuin. Welcome to the club. Ay, hindi. Dati na pala to. David Alvin Mendoza. Pahabol po, Karox. Pwede nga po na di na tinanggap ng COMELEC ang substitution of candidate noon ng PDP laban sa pagka-presidente. Pero tinanggap pa din nila. Maling-mali nga po ang desisyon ng administrasyon ni Pinoy sa pagkandidato ni Duterte. Nagka-leche-leche ang buhay ng mga Pilipino at ng bansang Pilipinas. O, totoo. Yun nga nangyari. 3J Show po. Si Rox, kung gugustuhin ng Katoliko, kayang-kaya tapatan nila ang rally ng INC. Totoo naman, Diyos ko. Ang layo nila. Di hawak na super dami ang Katoliko sa Pinas. Pero hindi yan ang turo ng Katoliko. Tinuturo ng Katoliko na wag iboto ang korap. Kung tatapatan ng Katoliko ang INC, parang walang pinagkaiba ang Katoliko sa INC. Sa sunod-sunuran lang kay Manalo. Diba? Tama ka dyan. 3J Shop lang. Xerox, maiba muna ako. Tungkol sa pagbabasa ng Biblia. O wag ka munang mag-react. Kasi hindi ko mo nagbabasa ng Biblia, masisiraan ka ng bait. Ibig mo ba sabihin, kami ni Pastor Jun Lagon, nasisiraan na rin bait? Ikaw naman. Huwag ka nga, 3J Shop ka. Wala ako basta kaya ng utak nyo ang Biblia. Sige, babasa kayo. Ako baka hindi ko kayanin Kasi yung iba, kaya bumabasa ng Biblia para sumisid sila, gusto nilang alamin yung mga iba nga nagbabasa niyan hinahanap kung sino rin kapatid ni Kristo may kapatid daw si Kristo, kung ano na iba Iba, friend, totoo. Sa inyo, nila Pastor Jun Lagon, ang nyo, yung totoong pero yung iba, sinisisid nila yung Biblia Oo. Kagaya niyang iglesia, akalain mo sa kababasa nila ng Biblia, yun na. Wala silang Pasko, araw-araw sa kanila Pasko. At ang Panginoong Yesus, hindi Panginoon, siya ni kapatid. Kaya nga, kapatid na Kristo, Jesus. Yan ang pinakamatandang kapatid ng iglesia. Consider nila yan, ha? At itong si Manalo, ang huling messenger of God daw to. Yun ang sabi. Huling messenger of God, ilang Manalo ni namatay. Yung si Felix Manalo, yun ang huling mensahero ng Diyos daw yun. Ba't ngayon? Ito na naman. Diba? Tutuloy natin kay Tracy. Kasi hindi ko nagbabasa ka ng Biblia, masisira ka ng bait.
nasisiraan ng bait. Subukan mo lang, Xerox, kahit pa isa-isang verse lang a day. Walang mawawala sa iyo, bagkos you will gain pa nga. O, di, subukan natin. Ano bang Biblia ang binabasa mo, friend? Alam mo, napakaraming Biblia eh. May Biblia na rin yata Ilocano, may Biblia yung Kapampangan. Ha? Marami na eh. Ano bang... Alam, eto, hindi ako, para sa akin, kasi tumira ako ng Saudi Arabia for 2 years, no? Para sa akin, believe ako sa Muslim. Ang tanging yata nilang Biblia, yung Holy Quran, iisa lang yata yun. Tayo, kadami natin Biblia. Kita mo, pag naglalaban-laban yung Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, born again, kung ano-ano, pag naglaban-laban yan, kanya-kanyang Biblia eh. Mali ka kapatid, sabi nung isang sekta, ayon sa bersikulo, kapitulo, ito. Pero ako, lumaki ako nag-aral ako sa Quiapo Parochial Elementary, nung binata na ako, naging member ako ng Legion of Mary, tapos, tawag dito, naging choir singer ako ng Quiapo Church, matagal yan, taon. Nangangaroling pa kami, pagpasampa na ng August, nangangaroling na kami niyan, friend. Nagbibigay na kami ng mga sobre-sobre sa mga bahay na nagkakarolingin namin. Pero mostly pinagbibigyan namin ng sobre, yun talagang may pang mga tindahan malalaki, mga ganyan, sa village, kunyari, Dasmariñas Village, Magallanes Village, diyan kami nangangaroling. Kaya sa isang gabi lang, 1,000 Hindi pa uso 1,000 nung araw, Pero kung mayayaman yung kinakaroling namin, yung napagkarolingan naman namin, libre kain lang yata. Wala akong napala doon. Diretso yun sa Quiapo Church. Binibigay namin doon sa aming leader yung, Pero maganda kami magkaroling kasi may practice pa kami kasi nakakailangan ba sa Pasko, hindi, marami kami, talagang choir kami, meron kami mga instrument, talagang masisiyahan yung bahay nakakarolingin namin. Kaya talagang papakainin kami, tapos magbibigay ng para sa simbahan, ganun. Hindi yung kagaya wala, hindi ganun kami, magandang blending ng mga boses namin noon. Ay nako, sarap magkwentuhan. Sana mag-uusap tayo. Makapagkwentuhan ulit tayo. No? 3J Shop ulit. Xerox, tulad niyan, lantad naman ang kawalangyaan ginawa ni Erwin. Di lang sa mga Pilipino, pati sa USA. Kapag binoto pa yan ng tao, hindi na si Erwin ang may diferensya. Di nakasalanan ni Erwin. Totoo yan! Yan, niwala ako sa dyan. Pero pwede yatang ipusta yan, Mananalo yan. Mananalo yan. Si Duterte nanalo tingnan mo po talaga. Ano ba ginawa ni Duterte sa Pilipinas para isboto siyang presidente? Kaya kung hindi sinuporta na Ilocano si Duterte, hindi naman nanalo kasi kulang yung boto niya doon sa kanyang kaharian. Wala naman siya ginawa, basta mayor lang siya. Wala naman ba siya from mayor, presidente na siya. Ganun naman siya naging congressman pa pala. Ginawa niya sa kongreso, wala din. Diba? Basta yun nga, napagsama niya yung NPA, yung mga rebel returnees, at saka kapulisan, at yun, sabi nga nila sa kanya, diretso na sila pumatay. Binibigyan sila subri-subri. Minsan makapatay kami ng 3. Ilan naman napapatay ninyo, ganyan. Kung minsan mayroong 10, malaki-laki na din yun. Yun naman. 3J Shop ulit. Lagi nating sinisisi ang Comelec. Sa bagay, may kasalanan sila. Pero kahit pa magpakabait ang Comelec, ang botante pa rin ang ultimate na may kapangyarihan kung sino dapat umupo sa pwesto. Siyempre, ang Diyos ang pinaka-may say. Kung ang mga botante hindi magtitino, wala. Magtitiis kayo, damay tayo. Totoo yan.
Marilo Pabianak, shout out ha. Dahil Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Katulad na lamang sa usaping impeachment, mas mahalaga pa sa kanila ang huwag mawalan ng boto kaysa naman bigyan ng katarungan ang hindi maayos na paggamit ng pondo na para sana sa taong bayan at ikabubuti ng bansa. Lord, kayo na po ang bahala. Amen. O, diba? Ay, mission accomplished mga boss. Oo, nabot tayo ng isang oras. Oh. Kaya sarap kasi magkwento sa inyo eh. Oo, no? Yun na yan. Kung pwede lang hatakin yung eleksyon na sana bukas eh, na malaman na natin kung anong mangyayari. Kung si Digong pa rin ang hari sa Davao, kung lulusot sila Kibulog. Oh. Pero pag lumusot si Kibulog, malayo yata sa survey si Kibulog. Pero pag lumusot si Kibulog at ang mga Duterte boys, something went wrong. Magandang gabi po mga boss. God bless.